Yung mga mabubuting ginagawa naman ng mga congressman, kami ginagawa nila halimbawa, sana naman pag-aralang maayos. Magagandang nagagawa naman ng mga congresspersons, honorable kami. Binoto tayo ng taong bayan, kaya nga tayo nilagay dito kasi malaki ang tiwala ng taong bayan na maayos tayo. Oo nga naman, tama na, sobra na. Oras na para magkaroon ng gantong klaseng panukala. Ang panukala ni Pampanga Congressman Dong Gonzales na naglalayong pagbawal ang negatibong pagsasalarawan ng imahe ng mga kongresista sa mga pelikula at telebisyon. Aba, mukhang masyadong maraming panahon ata ang ilang mga mambabatas natin. Nakakaisip pa sila ng ganito. Sa dinami-dami ng problema ng bansa, mukhang hindi rin sila masyadong busy ano. Nakakaisip pa sila ng mga panukalang gaya nito. Anti-planking bill at ito. Paniwala niya, 14 na pulgada lang ang espasyong kailangang upuan ng isang pasahero sa jeep. Hindi nga naman patas. Lagi na lang si congressman. Si congressman. Lagi na lang si congressman. Si congressman na walang malay. Wala. Wala rin siya dito. Si congressman na may pork barrel na milyon-milyon taon-taon. Si congressman na may ilan pang negosyo at iba pang pinagkakakitaan maliban sa paggawa ng batas. Si congressman na masyadong masipag kaya laging present sa session. Si congressman na galing sa mga pamilya ng Panginoong may lupa. Si congressman na anak ng dating congressman, na anak din ng dating congressman, na anak din ng dating congressman. Si congressman na may mga bodyguards, buti na lang wala ng wangwang. Si congressman na dati mahilig maglagay ng pagmumukha niya sa mga tarpaulin pag may public works project, buti na lang pinagbawal na to. Pero teka, kailan ba yung huling pagkakataon na nakanood tayo ng mga salbahe at loko-lokong congressman sa telenovela at pelikula? Ang naalala ko lang, si Congressman Manik Manaog, yung character ni Leo Martinez. Pero 90s pa yun, ang tagal na nun ha. Pero teka muna. Paano nga ba humantong sa ganito? Bakit nga ba yung kongresista lagi ang napag-iinitan? Bakit nga ba? Bakit? Kasi naman, natawag kang representative, kinatawan. Siya dapat ang tulay natin sa batas, di ba? Pero matanong ko nga, kailan mo huling nakausap ang congressman mo ng iyong distrito? Buti na lang may party list na, pero karamihan sa kanila, mukhang sila-sila rin. Yun pa rin ang tanong. Bakit nga ba? Bakit? Ayon sa aklat na The Rule Makers na pinublish ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mula pa noong una tila yata hindi matatawag na representative ang mga tao ng Kongreso. Hindi sila ang mga typical na Pinoy. Mayaman sila bago pa sila umupo at lalo pang yayaman daw pagkatapos maglingkod. Walang Kongreso na ang nakalipas mula nang nawala si Marcos. Paano naman sila hindi magiging punterya ng panunuya o pangungutya? Sa laki ng pork barrel ng mga congressmen, bakit nga ba may nakikita pa rin tayo mga ganito sa mga distrito? At ganito. Kaya nga noong 11 Congress, nagbungkahi si Miriam na tanggalin na ang pork barrel kasi daw hindi naman umaabot sa dapat pagsilbihan. May ilan-ilan din naman na piniling huwag gamitin ang pork barrel nila, gaya ni Joker Arroyo nung si Congressman pa na Makati at hanggang ngayon, kahit hindi naman siya congressman, si Senador Ping Lacson. Pero mukhang matagal-tagal pa yata bago mawala ang negatibong imahe ng mga kongresista sa ating kamalayan. Noong 1989, ang Nueva Ecija Congressman na si Nicanor de Guzman ay nahulihan na nagpapasok ng mga illegal na baril mula Amerika. Pero, imbis na sipain siya mula sa house, sinuspindi lang siya. Di nagtagal, nag-resign si De Guzman. Okay, yun lang yung siguro. Huwag mo sabihing meron pa. Meron pa, sir. Meron pa? Meron pa. Aba, meron pa. Oo, Romeo Haloshos, nang gahasa ng 11 anyos sa bata at nakulong noong 1996. Pero kahit kalaboso, nare-elect pa rin. Hayop, no? Okay, huwag mo sabihing meron pa. Huwag mo sabihing meron pa. Sobra na yon. Meron pa. Meron pa rin. Ito. Lahat gustong malaman kung pinugbog nga ba siya ni Lano Dulce Representative Mohamed Yussin Pangandaman. Sinuntok po talaga niya ako sa nandalang Facebook talaga sir, sa may nandiyan po sa ulo po, sa malapit po sa tainga. At ito. Sabi ng kaibigan ko, may dala siyang droga. Sabi ko, itapon mo na. Tinanggap ko. Tapos pagkatanggap ko ng galon, dumating na po yung mga customs officials. Meron pa. Yan, oh. At sige na nga, pagsama-samayan na natin sila. I could recall a small lady. Pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, naman. Joke lang ha, siya nagsabi niyan, hindi ako nagsabi ng At nabanggit ko ba? Ito. Honorable kami, binoto tayo ng taong bayan.